paano mo nalaman na totoo ang nakasulat sa Biblia? Because the Bible is the Word of God. Pero, paano mo nalaman that the Bible is the Word of God? Dahil nakasulat ito sa Biblia. Pero, paano mo nalaman na totoo ang nakasulat sa Biblia? Because the Bible is the Word of God. Kung naniniwala ka na Bible alone ang nag-iisang batayan ng ating faith at hindi kasama ang sacred tradition at turo ng simbahan, may stuck ka sa infinite loop gaya nun. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong idea na Bible alone o sola scriptura ay hindi kailanman matatagpuan sa loob mismo ng Biblia? Hindi lang yan. I'll give you 3 reasons kung bakit mali ang Bible alone o yung mga nagsabi na dahil wala sa Bible ang mga salitang Trinity, Purgatory at Immaculate Conception ay hindi na dapat ito paniwalaan. And if you stick until the end of the video, i-demonstrate ko sa iyo na kahit mga anti-Catholics eventually magre-resort sa extra biblical evidence. Let me give you a quick catechism. Ang simbahan ay may 3 haligi ng pinagkukuhanan ng turo. Nandiyan ang sacred traditions o oral traditions na galing pa mula sa mga apostles. Nandiyan din ang magisterium, headed by the Pope na according to Jesus ay pinadalhan niya ng Holy Spirit para gabayan ang mga ito para magturo. And of course, sacred scriptures. At para malinaw, pinahahalagahan ng simbahan nating mga Katoliko ang Biblia. Dahil syempre, ito ang salita ng Diyos. Ang ating susuriin sa episode na ito ay ang idea na Bible alone ang kailangan. Dahil buhay ang simbahan, nandyan din ang sacred traditions at magisterium na ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya, simulan na natin sa reason number 1. Early Christians have no Bible yet. Isipin mo, paano namuhay ang mga pinakaunang Kristiyano? Kung titignan mo ang timeline, si Kristo ay namatay noong 33 AD. Ang mga apostles ay nagsimulang mangaral at itatag ang simbahan. Pero nung panahon na yon, wala pa namang nagsusulat ng bagong tipan. Ang mga unang aklat ng New Testament tulad ng 1 Thessalonians ay nasulat halos 20 years after Christ's ascension. Ang huling aklat ay natapos na tinatayang 60 years after the ascension. Kaya sa loob ng mga decades na yon, paano nalaman ng mga tao ang mga turo ni Jesus? Paano sila natutong sumamba? Ang sagot ay hindi mula sa isang aklat, kundi sa oral traditions. Sila ay direktang nakinig mula sa mga apostol at mga nagsucceed sa kanila. And besides, hindi sinabi ni Kristo na magsulat kayo ng isang aklat. Ang kanyang utos ay humayo kayo at magturo. Nauna ang simbahan at ang pagtuturo bago pa man makumpleto ang Bible. At higit pa rito, isipin natin ang praktikal na kalagayan nila. Bago na imbento ang printing press, ang mga kopya ng Biblia ay sulat kamay, napakabihira at napakamahal. Bukod pa riyan, karamihan sa mga tao ay hindi marunong magbasa o illiterate. Ang konsepto na bawat pamilya ay may sariling Bible sa bahay ay imposible sa loob ng mahigit 1,400 years. Kaya paano sila nananampalataya? Sila ay nakikinig. Nakikinig sila sa turo ng simbahan na siyang nauna sa Bible. In fact, ang simbahan ang kumilala at nagbigay sa atin ng Bible, which brings us to the second reason. Ang doktrinang Bible alone ay wala sa Bible. Seryoso, hindi ito matatagpuan kahit saan sa Bible. Ang madalas na ginagamit na verse ng mga nagsusulong ng Bible alone ay ang 2 Timothy 3:16-17 na nagsasabing, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ang salitang profitable o mapapakinabangan ay hindi nangangahulugang sapat na o ito lang ang kailangan. Halimbawa, ang pagkain ay kapaki-pakinabang para mabuhay. Ngunit kailangan mo rin ng tubig at hangin. Dahil lang may pakinabang ang isang bagay, hindi ibig sabihin na iyon na lang ang kailangan mo. At eto pa ang isang napakahalagang konteksto. Nung sinulat ni San Pablo ang mga salitang yon, ang kasulatan na kanyang tinutukoy ay ang Old Testament. Dahil hindi pa tapos isulat ang New Testament noon. Kaya kung ipipilit natin ang interpretasyon na Bible alone dito, lalabas na Old Testament alone ang tinutukoy. Isang bagay na walang any Christian holds to be true. Pero ano ba talaga ang aktwal na isinulat sa Biblia? Sa 2 Thessalonians 2:15, sabi ni San Pablo na, so then, brethren, stand firm and hold to the traditions which were taught by us, either by word of mouth or by letter. So dito,
ipinantay ni San Pablo ang oral teachings at ang written teachings. Hindi niya sinabing, paniwalaan niyo lang ang aking mga sinulat. Hindi itinuturo ng Bible ang Bible alone. Ang tinuturo nito ay ang salita ng Diyos ay may dalawang anyo. Ang nakasulat, banal na kasulatan, at ang pasalita, banal na tradisyon, na parehong iniingatan ng simbahan. I find your belief system fascinating. And by the way, ang goal ng The J. Aruga Show is to make our Catholic faith viral. Kaya hiling lang ako ng konting pabor. Dalawang bagay. Una, hindi magiging viral ang Catholic faith kung hindi natin sasama ng dasal. Kaya I ask for your prayers. Pangalaw naman, if you're getting value from this video, baka pwedeng papindot naman ang subscribe button down below. And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Gawin nating viral ang ating pananampalataya. Kamusta? Ano pang ibang topics ang gusto niyong pag-usapan sa podcast na ito? Write it down sa comment section below. Alright. Number 3. Ang buong logic ng Bible alone ay isang kabalintunaan. Isa itong paradox. Nakita niyo yung loop sa intro kanina, di ba? Una, sinasalungat nito ang kanyang sarili. Para maniwala ka sa Bible alone, kailangan mo munang maniwala sa isang otoridad sa labas ng Biblia. Tulad ng isang pastor na nagsabi sa iyo na ang Bible lang ang dapat mong pakinggan. Sa pagtanggap mo pa lang ng aral na yon, nilalabag mo na ang mismong aral na sinusubukan mong itaguyod. Pangalawa, lalabas dito yung problema ng kanon. Ang kanon ay ang opisyal na listahan ng mga aklat na bumubuo ng Biblia. Ngayon, ang tanong, saan sa Biblia nakasulat ang table of contents nito? Ang sagot, wala. Ang Biblia ay hindi bumagsak mula sa langit na may kasamang listahan na ng sarili niyang mga aklat. Ang listahan ng mga aklat na yan ay pinagpasihan sa mga councils ng simbahan, tulad ng Councils of Hippo and Carthage. Daang-daang taon pagkatapos na buhay ni Kristo. Ang simbahan, isang otoridad na hiwalay sa Bible, ang nag-abot sa atin kung ano ang Biblia ngayon. Pero ito, bonus reason. Ipapakita ko sa iyo na kahit sa isang sekta na nagsasabing Bible alone sila at anti-Catholic, kinalaunan ay mag-a-accept din sila ng extra biblical sources. Not to hit on Iglesia ni Cristo, pero gawin natin silang example. Halimbawa, 1,000th anniversary na ng Iglesia ni Cristo. Ano kaya ang magiging source nila na nagsasabing si Felix Manalo ang tinutukoy ng propesiya sa Bible? Definitely, hindi lang ang Bible. Dahil kung Bible lang, hindi ka makapag-come up sa conclusion na may Felix Manalong pinanganak sa ganitong panahon, malapit sa panahon ng gyera, at sa malayong silangan. At the very least, kakailanganin mo ng kopya ng birth certificate niya, which, last time I checked, is not part of the Bible. Malalaman mo lang ang existence ni Manalo from word of mouth. Wow, parang oral tradition yun . O sa mga writings gaya ng Pasugo. Wow, parang tayo with the early Christians. Kaya, kung gusto nyo pa ng mga gitong defense of the Catholic faith na may Filipino flavor, check out nyo pa ang ibang mga videos dito sa channel na ito. Eto, bakit may sign of the cross kaming mga Katoliko? You can check it out right here.